Paano kung ang isang simpleng kagat ng aso ay gawing bitag ang utak mo na walang takas? Ganoon talaga kung paano gumagana ang rabies, isa sa mga pinaka-nakakatakot na virus sa ating planeta. Ang virus na ito ay tumatagal. Pagkatapos ng isang kagat, nagtatago ito sa katawan sa loob ng 10 araw hanggang 1 taon, dahan-daang gumagapang sa mga nerbiyos diretso sa utak. At habang wala kang nararamdaman, wala nang pagbabalik. Kapag nakarating na ang virus sa utak, magsisimula ang isang tunay na bangungot. Lagnat, agresyon, mga halusinasyon. Ang mga nahawaan ay nakakakita ng mga halimaw kung saan wala, nananakit ng mga tao, sumisigaw ng walang dahilan. Ngunit ang pinakamasama ay tubig. Ang pasyente ay nauuhaw at malapit ng mauho, ngunit ang makakita lamang ng isang basong tubig ay nagdudulot ng matinding takot at mga kumbulsyon kaya itinatapon nila ito. Nangyayari talaga ito. Itinatali ng mga doktor ang mga naturang pasyente sa kanilang mga kama. Dahil sa panahon ng isang pag-atake, ang mga nahawaan ay kayang saktan ng isang nurse gamit ang kanilang mga kamay. Ang utak ay nasusunog mula sa loob, ngunit ang tao ay nananatiling may malay. Iilan lamang ang mga taong nakaligtas sa mga unang palatandaan ng sakit, literal na isang iilan lamang sa buong kasaysayan ng medisina. Ang iba ay namamatay sa loob ng 1 linggo, ganap na may malay, nasa takot at sakit. Bawat taon, humigit kumulang 60,000 tao ang namamatay dahil sa rabies. Halos lahat ng mga pagkamatay na ito ay nangyayari sa mga lugar na walang sapat na bakuna. At ang kagat ng pusa o paniki ay eksaktong kapareho ng epekto ng kagat ng aso. Paano kung isang araw ay hindi ka makatulog? Hindi sa loob ng 1 araw, hindi sa loob ng 1 linggo, magpakailanman. Nangyayari ito sa mga taong may pambihirang genetic flaw sa kanilang DNA, fatal familial insomnia. Nagsisimula ito ng tahimik, napansin ng isang tao na lumala ang kanilang tulog. Pagkatapos ay lumala. Pagkatapos ay hindi na dumating ang tulog. Walang tableta ang makakatulong. Ang utak ay tumatangging tumigil. Pagkatapos ng ilang buwan na walang tulog, nagsisimula ang mga halusinasyon. Nakakakita ang tao ng mga taong wala roon, nakakarinig ng mga boses, at hindi na makilala ang mga mahal sa buhay mula sa mga estranghero. Nanginginig ang katawan, nagiging nanginginig ang pagsasalita, at nawawala ang koordinasyon. Sinubukan ng mga doktor ang lahat, mga pampatulog, anesthesia, kahit ang artipisyal na kamatayan. Walang gumagana. Ang utak ay patuloy na gumagana ng buong kapasidad, tumatangging bigyan ng katawan ng kahit 1 minutong pahinga. Sa puntong ito, ang pasyente ay hindi na makakain ng normal at halos hindi na makapagsalita. Ngunit sila ay may malay, naririnig at nararamdaman nila ang lahat. Hindi na nila maipikit ang kanilang mga mata at makatulog. Hindi na kailanman mauulit. Ang kamatayan ay nangyayari humigit kumulang 1 taon pagkatapos magsimula ang sakit. Walang lunas. Hindi pa rin alam ng mga siyentipiko kung paano ito pipigilin. Ang utak ay sumusunog mula sa loob na parang may sumusunog dito ng paunti-unti. Ang sakit ay namamana. Kung ang isang magulang ay may sakit, ang posibilidad na magkaroon nito ay 50%. Ang ilang pamilya ay nabubuhay na may ganitong kaalaman at naghihintay lamang. Isipin ang isang sakit kung saan ang iyong katawan ay nagsisimulang magkahiwa-hiwalay mula sa loob. Ang dugo ay dumadaloy mula sa iyong mga tainga, mata, at sa iyong balat ng sabay-sabay. Hindi ito isang pelikulang horror, ito ay Ebola, isang totoong virus na pumapatay sa loob ng 2 linggo. Ang mga unang araw ay parang karaniwang trangkaso, lagnat, panghihina, pananakit ng katawan. Sa tingin mo ay sinisipon ka lang. Samantala, sinisira na ng virus ang mga dingding ng mga daluyan ng dugo sa buong katawan mo. Sa ika-5 araw, may nagsisimula na hindi maalis ng mga doktor ang kanilang mga mata. Ang iyong balat ay nagkakaroon ng mga pasa at ang dugo ay dumadaloy ng hindi mapigilan mula sa bawat sugat. Ang iyong mga panloob na organo ay nagsisimulang mawala ng hugis. Ang pagdurugo ay nagmumula sa lahat ng dako, ang gilid, ilong, bituka. Sa pinakamalalang mga kaso, dumudugo ka sa iyong balat. Gayunpaman, ikaw ay may malay, nararamdaman mo ang bawat segundo ng nangyayari. Ang kamatayan ay nangyayari mula sa pagkabigo ng lahat ng iyong mga organo ng sabay-sabay. Puso, bato, atay, ng sabay-sabay. Sa ilang mga pagsiklab, 9 sa 10 taong nahawahan ang namatay. Ang mga doktor ay umalis sa kanilang mga ward at umiyak lamang. Ang virus ay naililipat sa pamamagitan ng paghawak sa isang taong nahawahan o sa kanilang katawan pagkatapos ng kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit naglaho ang buong nayon matapos magpaalam ang mga tao sa isang yumaong kamag-anak. Wala pa ring lunas, may bakuna, ngunit hindi ito gumagana laban sa lahat ng uri ng sakit. May mga bagong pagsiklab na nangyayari kada ilang taon. At sa bawat pagkakataon, ito ay isang bagong karera laban sa kamatayan. May isang bakterya na kayang kumain ng buhay na laman.
Parang kathang-isip lang pero taon-taon itong nararanasan ng mga siruhano. At kapag nagsimula na itong gumana, literal na inaabot ito ng ilang oras. Ang necrotizing fasciitis ay nagsisimula ng walang malay, isang maliit na sugat, isang kalmo, minsan ay isang tusok lamang. Sa loob ng 24 na oras, may pamumula at pananakit sa paligid nito. Sa loob ng 24 na oras, ang balat ay nagiging itim. At sa puntong ito, wala nang natitirang buhay na tisyo. Kadalasan, ang impeksyon ay nagsisimula pagkatapos ng maliliit na pinsala, isang hiwa sa kusina, kagat ng insekto, isang maliit na piraso ng paa. Walang nag-iisip na mapanganib ito. At iyon ang pangunahing patibong. Ang pinaka nakakatakot na bagay ay ang bilis. Ang isang tao ay matutulog na may bahagyang pamumula sa kanilang binti at madigising sa intensive care unit kung saan pinag-uusapan ng mga doktor kung puputulan ba ang operasyon. Ito ay inaabot ng wala pang 24 na oras. Ang bakterya ay naglalabas ng mga lason na sumisira sa tisyo ng mas mabilis kaysa sa kayang gawin ng anumang antibiotic. Sa loob ng 12 oras, ito ay naglalakbay sa distansyang katumbas ng haba ng isang braso. Ang mga tao ay napuputol ang mga paa at kamay habang natutulog. Ang tanging lunas ay agad na alisin ang lahat ng nahawaan. Literal na tinatanggal ng mga siruhano ang mga bahagi ng katawan upang matigil ang pagkalat. Minsan, kailangang tanggalin ang isang buong braso o binti upang mailigtas ang isang buhay. Humigit kumulang 70% ng mga pasyente ang nabubuhay. Ang iba ay namamatay dahil sa pagkalason sa dugo kahit na pagkatapos ng emergency surgery. Ang mga nabubuhay ay naiiwan na may malalaking peklat o nawawalang bahagi ng katawan magpakailanman. Isang maliit at kalawangin na pako sa talampakan ng iyong paa. Hinugasan mo ang sugat at kinalimutan ito. Pagkalipas ng isang linggo, ang iyong katawan ay nagiging kahoy at hindi lamang ito isang matalanhagang ekspresyon, ito ay isang medikal na katotohanan. Ang bakterya ay pumapasok sa anumang sugat sa balat at naglalabas ng isa sa pinakamakapangyarihang natural na lason sa mundo. Hinaharangan ng lason na ito ang mga senyales mula sa utak patungo sa mga kalamnan, ngunit hindi gaanong nakaka-relax ang mga ito. Kabaligtaran pa nga, ang mga kalamnan ay nagsisimulang mag-spasm at ayaw bumitaw. Una, ang leeg at panga. Ang tao ay hindi makabuka ng kanilang bibig, hindi makapagsalita, hindi makakain. Pagkatapos ay sakupin ng mga spasm ang buong katawan. Kapag ang dibdib ay nag-spasm, ang tao ay humihinto lamang sa paghinga. Ang likod ay umaarko kaya ang mga sakong ay halos dumampi sa likod ng ulo. Isa ito sa mga pinaka nakakatakot na bagay na nakita ng mga doktor. Ang paggamot ay tumatagal ng ilang buwan. Ang pasyente ay pinananatiling ganap na hindi gumagalaw gamit ang mga gamot at isang espesyal na makina ang humihinga para sa kanila, kung hindi, ang kanilang sariling mga kalamnan ay masasakal sila. At sa lahat ng oras na ito, nananatili silang may malay. Kung walang paggamot, humigit kumulang isa sa bawat 2 tao ang namamatay. Mayroon ng bakuna at halos perpekto ang epekto nito. Ngunit bawat taon, mahigit 100,000 tao ang namamatay dahil sa tetanus dahil lamang sa hindi sila nabakunahan. Ang ilan sa mga sakit sa episode na ito ay maaaring napigilan sa isang ineksyon lamang. Isa lang, mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.